Okay, mga kapatid. Good afternoon po. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa Bible study natin panghapon or by preaching sa hapon. So sa ating pong mga Bible Ephesians chapter 1 verse 3 po, ang ating pong pag-aaral ay the Gospel of Salvation. Totoo nga bang ang Gospel ay ginagamit ng Diyos sa kanyang pagdidigtas? Sa ating pong pag-aaralan yan, pwede ba ang taong maligtas nang hindi nakakarinig ng Gospel or kailangang makarinig ng Gospel? Yan ba ang paraan ng Diyos o yung tinatawag na means ng Panginoon para tayo ay makakilala sa Panginoong Kristo? Yan po ang ating mga pag-aaralan. So Ephesians chapter 1 verse 13, sabi po rito, in whom ye also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with the Holy Spirit of promise, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession, unto the praise of His glory. So yun po mga kapatid, ang ating pag-aaralan, isang talata, pero tayo po ay hahanap ng mga supporting text para po mapagtibay natin ang ating pag-aaral. Ay po munang manalangin mga kapatid. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po muli Ama sa hapong ito at ang mga kapatid ko ay patuloy na nananatili at handang makinig ng inyong mga salita, Panginoon. Salamat po Panginoon sa mga prayer ng mga kapatid na aming dinulog sa inyo, Panginoon. Naway kami po ay makasumpong ng biyaya sa inyong paningin patuloy, Panginoon. At dalangin po namin, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. At ganun din po, Ama, sa mga aralin po namin ito sa hapong ito, ang gospel, na kami po ay maturuan, matutunan po namin na bilang iglesia na maipangaral lang inyong ebanghelyo, Panginoon, upang ito po ang ginagamit niyo upang tawagin ang inyong mga elect saan man silang naroroon, Panginoon, at sa takdang panahon, Panginoon, na inibig niyo ay sila ay tatawagin ng inyong ebanghelyo, Panginoon. Dalangin po namin na nawa ay patuloy pong ang Banal na Espiritu ang siyang gumawa sa aming mga puso, Panginoon, patuloy na mag-guide sa amin, Panginoon, gaya nga po ng aming pag-aaral, na siya po talagang author ng inyong mga salita, Panginoon. Dalangin po namin ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Minsan napapagkamala natin na may dalawa po kasing nangyayari kapag ipinapangaral ang gospel. Dalawa po yan may tamang mangangaral at naisinend talaga ng church ng Panginoon at maling mangangaral. So minsan po sa Armenian belief, ang gospel ay kinakailangan muna talagang ipangaral. Yan po yung kanilang basic na And then ang gospel po, pag ipinapangaral nila, kinakailangan pong makinig ang mga tao at sa pamamagitan ng pakikinig, doon maunawaan siyempre nila yung gospel, doon nila maunawa na dapat silang sumampalataya at hindi pa nagre-regenerate ang Panginoon dyan. Ito ay ongoing pa yung work ng mga ngaral at saka yung pag-aanalisa ng isip at puso ng nakikinig. Wala pang regeneration sa kanila. So ipapangaral ang gospel, kinakailangan nilang maunawaan. At doon sa naunawaang yon, kinakailangan nilang desisyonan yung kanilang kaligtasan. At pag sila'y nakapag-desisyon, kinakailangan nilang, decided na sila, kinakailangan nilang tanggapin ang Panginoon. Magdi-decide na sila, based doon sa gospel daw na napakinggan nila, magdi-decide na sila ngayong tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Sa pamamagitan ng altar call or isang maigsing sinner's prayer. So yan ang At pag ikaw ay sumunod sa isang maigsing sinner's prayer para tanggapin ng Panginoon, yun yung time na ikaw ay i-regenerate. Ito ang ginagamit nila. Itong sequence na to. Yung after that you heard, sabi rito, in whom ye also trusted, after that you heard. So kinakailangan makarinig. Ganun din naman tayo. Gagamitin din natin ito sa tamang paraan. After that you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that you believed, you were sealed. So pagkatapos daw sumampalataya, yung salitang you were sealed with the Holy Spirit of promise, doon ka pa lang daw i-regenerate doon sa time na yun. So ibig sabihin, nakapanampalataya ka na
may nangaral na sa'yo ng gospel, nakinig ka na, naunawaan mo na, nakapag-decide ka na, saka ka pa lang daw i-regenerate sa yung parang panglima na o pang-apat. So yun po yung sequence. Pero sa Bible po, hindi naman po nahuli ang regeneration. Ito pong pagsampalataya natin, yung after that you believe, ito po ay bunga na nga po ng regeneration. Kung babasihan po natin yung Ephesians chapter 1, kailangan magbukas muna ng Holy Spirit. Kailangan muna pong mag-open ng puso ng mananampalataya. At ang una po, sa atin po, ito po ang sequence sa atin. Kailangan siyempre ipangaral ang salita ng Diyos. Kaya po tayo ay nagba-Bible study sa labas or sa loob man. Nagba-Bible study po tayo para po makapakinig sila. And then, katulad si Lydia, habang nakikinig po si Lydia, nabinuksan ng Panginoon ang kanyang puso. So tingnan niyo po ha, binubuksan ng Panginoon ng puso upang maunawaan. Ayun, alin po bang nahuli? Yung pangunawa at pananampalataya o yung pagbubukas ng puso ni Lydia? Di po ba si Lydia, yung sequence, binuksan muna yung puso niya nung ipinapangaral ni Paul yung gospel. Then, nung mabuksan ang puso, makakaunawa yan. Kasi nga, binuksan na eh. Kasi ang purpose ng Panginoon, kaya binuksan sa 16:14 ng Acts, para maunawaan, para maintindihan niya yung gospel. And then, pag naunawaan, siyempre, sasampalatayaan niya. Magbibilib siya dyan. Yun po yung bunga ng pagbubukas ng Diyos, ng regeneration. Sa Ephesians chapter 2 naman po, at kayo binuhay niya ng kayo mga patay, dahil sa inyong mga pagsalansa. So, kailangan pambuhayin yung kalalagayang patay spiritual, gaya nga po na napag-aralan natin doon sa Bible study, kailangan bumagbuhay muna ng Panginoon. Kasi patay yung spiritual na kalalagayan eh. Ay yung spiritual nating kalalagayan, yun ang tatanggap, yun ang makakaunawa, yun ang sasampalataya, yun ang makakaunawa ng salita ng Diyos. Ay patay. So di ba kailangan mo ng buhay yun? Yun yung Ephesians chapter 2, verse 1. Kahalintulad nung ginawa kay Lydia, yung pagbubukas at pagbubuhay at pagbo-born again ng espiritu natin na patay, bubuhay niya ng Diyos. So yun po mga talatang yan. Sabi po rito, kinakailangan po ang gospel ay may preach. Yan po yung ano. Dito po huwag kayo matatakot. Hindi tayo dito magiging Arminian pag itinuro natin to. Ang nakakatakot lang po dyan, baka tayo pagka nagkabaliktad tayo ng turo, baka tayo maging hyper-Calvinist. Yan po ang ano natin dyan. Kasi dito, sa Ephesians 1:13, the gospel should be preached first, di po ba? At kinakailangan mapakinggan. Yan o. In whom also ye trusted after that you heard. So, dapat muna, kaya sila nakapanampalataya, may napakinggan. Yan po yung sequence ng Bible. And then, trusted or received. Pagka nakinig, siyempre maunawaan niya kasi binuksan na nga ng Panginoon before yung puso. Maunawaan ngayon yan. Yun ang sinasabing, and then trusted or received. Yung sa in whom ye also trusted. Kailan nag-trusted? Kailan nangyari yung trusted? After that ye heard. Pagkatapos na kayo makarinig. Doon sa time na nakikinig. Kaya kailangan mangaral po kahit tayo. Dapat po tayo mangaral. Kasi kung walang pangaral, walang magbibilib. Then, walang magre-receive sa Panginoon. Sa 1 Corinthians chapter 15, verse 1 hanggang 4, nireceive din niya ni Apostol Pablo. Nireceive din niya ang gospel ng mga apostles. So, kaya naka-receive dahil sa 1:30 ng John. Yung gumawa ang Holy Spirit. John 1:13. So, dito po, nakalagay, in whom also you also trusted after that you heard the word of truth. Ano yung word of truth na yun? The gospel of your salvation. Kaya nga ang ating topic ay the gospel of salvation or the gospel of your salvation. Kasi marami na pong naniniwala na hindi pa na ipapangaral ang gospel, ligtas na. Ligtas na raw. Yan po yung nagre-regenerate ang Diyos. Siyempre, pag regenerated ka, anong tawag doon? Ay di buhay ka na. Ligtas ka na doon. Kaya lang, dito sa Bible, kinakailangang sundan agad nito. Yan. Kinakailangang bigyan ka ng Diyos ng pananampalataya. So, parang ganito yung mga kapatid, binuksan ng puso habang nakikinig ng salita ng Diyos. Ang purpose, kaya binuksan ng puso, actually isipan yun. Kaya binuksan ng puso
para makaunawa nung preaching. At pag nakaunawa, faith cometh by hearing, and hearing through the word of God. So, yan. And hearing by the word of God. So, ganun po yun po ang tamang sequence. Kaya, hindi po pwedeng yung sasabing ligtas na kahit wala pang gospel. Nasa po tayo? Gospel era, gospel dispensation po tayo. Nasa church age po tayo. At yan po yung dispensation ng gospel. Sa mga Gentile po, ang mga Hudyo pinatigas na. Pero mga Gentile, yan ang pantawag sa atin. And then, the gospel. Then, pag nakarinig, and the gospel of your salvation, ang gospel po pala ay ginagamit ng Diyos, gospel of your salvation in whom also after that you believe, do sa gospel na yon of salvation, you were sealed, huli na yon, with the spirit of promise. Saka palang tatatakan ng espiritu na ipinangako. So ano pong supporting text yung nabanggit ko na po kanina sa inyo? Acts chapter 14, tingnan po natin. Acts chapter 16 verse 14. Sabi po dito, sa 13, unahin po natin. Sabi po rito, and on the Sabbath we went out of the city by a riverside where prayer was wont to be made. Naghahanap ng place para mapanalanginan. And we sat down and spake unto the women. So spake, nangaral sa mga babae. Sabi po, spake, laleo po ang Greek nun to utter words of preach. Yun po, nag-preach si Paul. And then, which resorted thither. So, yun, mga nangagkakatipon na nangaral si Paul. And then, mga babae yun marami. Then, dito sa verse 14, and a certain woman named Lydia, a seller of purple of the city of Thyatira, which worship God, heard us, whose heart the Lord opened. So, binuksan ng Panginoon, yung kanina, yung ating pong tinatalakay. And she attended, yun ang purpose, that she attended unto the things which were spoken of Paul. So kung wala pa lang opening ng Panginoon, hindi siya magbibigay pansin doon sa mga salitang ipinapangaral ni Paul. Nakita niyo po, katulad ng ibang babae. Maraming babae rito. Si Lydia lang ang inopen ng Panginoon upang magbigay pansin doon sa mga salitang ipinapangaral ni Paul. At siya lang yung sumampalataya dito sa mga sumunod na verse. Ang sabi po rito, and when she was baptized, kita niyo, pagkabilib, nagpabaptize. Kasi ang requirements talaga para ikaw i-baptize, dapat nag-repent ka na, nag-believe ka na sa Panginoon. Salvation, ang issue po doon. Yan, sabi rito, and she was baptized and her household, pati yung buo niya sambahayan. She bought us, saying, if ye have judged me to be faithful to the Lord, come into my house and abide there. And she constrained us. Yan. Dito po ay, pagkatapos niya sumampalataya, ito pong si Lydia ay napabautismo na po sa. So nakita po natin yung mga pangyayari noon, pagka nangaral ng gospel, may Diyos na nagbubukas ng puso upang maunawaan yung ipinapangaral upang masampalataya. And then faith cometh by hearing ng gospel according to Romans chapter 10:17. Yan, 10:17. Nandun po 'yan. So itong certain woman na to nakinig sa verse 14, and then, nakaunawa siya. Because the Lord opened her heart. Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso. Tandaan po natin, walang gospel na mauunawaan, kahit anong linaw, kahit anong veterano ng pastor na nangangaral, kung walang Holy Spirit na mag-o-open ng ating mga puso. Katulad ng ating pangaral sa labas. Walang gospel na maunawaan doon ng mga outsiders kung walang Diyos na nagbubukas ng puso, kung meron man doon sa time na yun. Laging naandun ang salvation. Yeah. Kasi nga by nature talagang patay tayo doon patay tayo pagdating sa spiritual na bagay. Kaya kinakailangan magbigay pansin ka dyan. So another text po sa sequence, tingnan po natin yung John, chapter 6. Kailangan talagang may matutunan muna bago sumampalataya. At yung pagsampalataya, yun yung pag-come sa Panginoon, yun yung paglapit po. Tingnan po natin dito sa
John chapter 6 verse 45. Ito pa po yung isang sequence natin yung order. Yung order po. John chapter 6:45. It is written in the prophets, and they shall be all taught of God. Silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Yan. Ito po ay prophecy. Hindi ko po alam kung, nabasa ko na ito dati, kaya lang wala po akong lista kung saan prophecy ito nanggaling, kung sa Isaiah or Jeremiah. Pero ang sabi ko rito, it is written, ibig sabihin po, sa Old Testament, in the prophets, sa mga propeta, and they shall be all taught of God. Tuturuan silang lahat ng Diyos. So yung mga gustong iligtas ng Diyos, yung mga elect, na kung saan nagsugo ang Diyos ng mga mangangaral, ang sabi ng Bible, they shall be all taught of God. Diyos ang magtuturo sa kanila. O, nagsasalita nga ang mga preacher, pero ang nagtuturo talaga sa kanila, ang nag-o-open at nagbibigay ng understanding doon sa salita ng Diyos, walang iba kundi ang Panginoon. Ang Holy Spirit, sabi ko and then, every man therefore, ito po, so tuturuan sila ng Diyos. Ngayon, paano ang pagtuturo ng Diyos? Every man therefore that hath heard, yan, kinakailangan di mag-aral Kasi dapat may mapakinggan. Diyan nagtuturo po ang Diyos, katulad kay Lydia. Tinuturuan siya ng Diyos dahil may nangangaral sa kanya sa pamamagitan ni Paul at saka ni Silas. Tinuturuan si Lydia ng Diyos. Kaya binuksan ang puso niya, may ituturo ang Diyos. Yun na nga po, yung pananampalataya sa kanyang anak, yung ginawa ng kanyang anak. And then sabi rito, every man therefore that hath heard and hath learned of the Father, cometh to me. So yung bawat taong nakarinig, kasi di po ba pag tinuturuan, ay may tagapakinig, nakikinig ka. At then doon sa pakikinig mo, tinuturuan ka dyan ng Father, doon ka natututo. Yan. At pag natuto ka na, nagkameron ka na ng understanding because binuksan ang puso ni Lydia, o tayo rin, ang sabi ko rito, cometh unto me. Doon tayo lalapit kay Kristo. Doon tayo sasampalataya sa Kanya. Yun ang sinasabing, faith cometh by hearing. Ito, may kinakailangan nilang nasusulat sa mga propeta, tuturuan silang lahat ng Diyos. Ang bawat nakarinig sa Ama at natuto ay lumalapit sa akin o sumasampalataya sa akin. Kaya nga dito sa John chapter 6, verse 44, sabi rito, no man can come to me except the Father which hath sent me draw him, and I will raise him up at the last day. So bilang ang kalalagay nating patay, wala talagang taong makakaunawa, walang taong makakalapit malibang drawing power ng Father. I-draw tayo ng Parang ibibigay na sa yung lahat. Wala ka ng effort na sarili diyan. Pagdating sa kaligtasan, ang Father ang nag-draw, ang Diyos ang nagtuturo, tinuruan sila lahat ng Diyos. Lahat ng nakarinig at natuto, sino yon? Yun ang sasampalataya sa Panginoon sa Kristo. Yun ang magsisisi. Cometh to me, sabi ng Panginoon sa Kristo. So yun po yung mga nakikita nating order sa Bible. Kaya hindi po natin pwedeng ipagwalang bahala ang pangangaral ng gospel. Hindi kinakailangan dyan, yung ituro mo lahat ang doktrina ng church. Baka patay na tayo, hindi pa natin, napakalalim yan, dami pa natin kailangan pag-aralan. Pero yung mga basic, yung mga fundamental, na ituro na sa atin ng mga elder. Yan. Yung mga, sabihin na natin yung counsel ng Panginoon, na ituro na nila. Pero sa gospel, hindi lahat doon maituturo mo ng doktrina ng church. Meron ba sa Bible na tinuruan ng gospel, nagpa-baptize, na bago i-baptize, alam na lahat ang doktrina ng church? Susunod yun sa bautismo. Doon ituturo, i-observe nila lahat. Teach them to observe all. Doon na yung all. Doon unti-unting ituturo yung all counsel of God sa church. Pero sa gospel preaching, doon sa teaching, doon sa making disciples, yung tinuturo dyan, yung gospel of salvation. Kaya mahalaga po yan. Then, baptism. Mahalaga po yung baptism. Yung nakaunawa po ay ang meaning po ng baptism nung hindi pa namamatay ang Panginoon. Noong nangangaral pa si John the Baptist, ay ipiniprepare ni John the Baptist ang mga tao doon sa darating na Misaya. Nagsisi na po sila at nabaptize. Ngayon, nung dumating ang Panginoon, ayaw bautismo siya ni John the Baptist sa Matthew chapter 3. Ang sabi ni ang Panginoon, gawin na natin sapagkat yan ang kalooban ng Diyos to fulfill all righteousness. So yung baptism is to fulfill the righteousness of God. Pagganap ng katwiran ng Diyos, buong katwiran pa nga sabi ng Panginoon. Hindi, then late, nung bandang huli,
naging death na sumisimbolize na doon sa death, burial, and resurrection ng Panginoon according to Paul sa Romans chapter 6 verse 3 and 4 hanggang 5. Yan na po ang ano niyan. So napasama na yung death, burial, and resurrection, sumisimbolize yung yung bautismo, meaning. Pero nung una, hindi. Kaya mahalaga po ang bautismo. Kahit nung una, yung sa pangalan John the Baptist, at nung ang Panginoon sa Kristo ay bumabautismo. So nakita po natin mga kapatid na ang mga sansisampalataya ay kailangan pong bautismuhan. Hindi po ito dapat ipilit ng isang mangangaral. Ang bautismo po ay kayo ang magsasabi doon sa mangangaral, katulad po ng eunuch. Ang babautismuhan ang siya magsasabi na kailangan na siyang bautismuhan. At ang ano naman yung requirements para bautismuhan yung eunuch? Tingnan po natin sa Acts chapter 8 verse 36. Yan. Ang una muna nangaral si Philip sa 35. Then Philip opened his mouth and began at the same scripture and preached unto him Jesus. So pinangaral muna ang Panginoon sa Kristo. So kinakailangan talagang may pamangaral, may preaching. And as they went on their way, sa tingin ko sumampalataya na to maliwanag, sumampalataya na tong eunuch. And as they went on their way, hindi na lang kasi diniscuss dito, hindi na sinulat yung paraan ng mga preaching ni Philip. Basta ipinaliwanag niya yung book of Isaiah. I think 53 yon. Kung lalagyan natin ng mga chapter at verse. Bagamat noon, wala pa mga verses, chapter. And sabi rito, and as they went on their way, they came unto a certain water, and the eunuch said, see, here is water, yan ang tubig. What that hinder me to be baptized? So anong makakaha-bautismo? So nandun na yung pananampalataya ng eunuch. At gusto na nga niyang magpabaptize. Ang bautismo po kasi, ayan ay pagsunod din sa utos ng Panginoon. Ayan po ay isang paraan ng pagbibigay ng glory sa Diyos doon sa pagsunod sa kanyang command. Yan, yung bautismo. Kasi command Go ye therefore and preach the gospel. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to observe all things. So, kasama yan sa utos Di po ba pagka tayo sumusunod sa utos ng Panginoon, di po ba niluluwalhati natin ng Diyos sa pamamagitan ng bautismo? So, yan po yung yung kahulugan ng bautismo. Kaya mahalaga rin po yung bautismo doon sa lahat ng mga sumampalataya. Alalahanin niyo po, tayo po ay nasa church age po tayo, panahon ng biyaya, at nangangailangan po talaga, naandyan po ang church ng Panginoon. Usually sa Bible po talaga, once na sumampalataya, ang kasunod po noon, bautismo. Hindi po pinagpapakipot ang bautismo ng mga mangangaral. Kaya lang, hindi rin naman ipinipilitan. Dapat po maunawaan natin yun. Hindi tayo magpapakipot na wag munang bautismuhan kung alam naman natin open na. Pero hindi rin naman tayo dapat magpilit na magparami na makabautismo. Hayaan natin sila yung mag-decide. Sila po magdi-decide niyan. Katulad sa Acts chapter, tingnan po natin. Acts chapter 2 verse 41. Sabi po rito, and they that gladly received. Nakarinig na po ito ng gospel, itong mga to. Ang haba nga po ng gospel dito, kung ating isinama pa yung history ng Israel, yung tungkol sa Old Testament. Then, shortcut na lang po, yung mga nanampalataya, then they that gladly received His word were baptized. So, yung gladly received His word were baptized. Yung masayang tumanggap, yung may kagalakan tumanggap ng salita ng Diyos, sila po yung mga nagpabautismo. And the same day, they were added unto them about 3,000 souls. Yan po ang katotohanan na mahalaga rin po na mangaral ng Ebanghelyo, napakahalaga po niyan, pero mahalaga rin po yung mga napangaralan na mga nakasampalataya na sa Panginoon, na nilisan na ang kanilang mga kasalanan. Ang susunod po diyan ay tubig ng bautismo. Yan po yung kasi sa Israel po, hindi lang po nakasama rito, but medyo napasin sa ila ako sa bautismo kasi kasunod yan ng preaching. Kasunod po yan ng ng faith yung baptism. Minsan na-separate natin masyadong malayo sa pangangaral natin ng gospel yung baptism. Pero yan po ay mahalaga rin kasi hindi man po nagdidigtas yan, pero turo po ng Bible yan. Dito po sa Acts chapter, saan po ba yun? Hindi ko po matandaan yung
nire-reject nila yung payo ng Diyos eh. Ay yung mga lawyers, yung mga Pharisee, they rejected the counsel of God, being not baptized of John the Baptist. Hindi, dahil nire-reject nila yung baptism ni John the Baptist. At ng time na yun, kung inire-reject mo yung baptism ni John the Baptist, you rejected the counsel of God. Kasi counsel pala ng Diyos yun eh. Kaya pala ang Panginoong Kristo nagpabautismo. At hindi issue ang kaligtasan pagdating sa bautismo. Yan ay pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pagsunod sa payo ng Diyos. Kasi ang Panginoong Kristo na pabautismo kay John the Baptist, kung nagliligtas yung bautismo at naghuhugas ng kasalanan, para mong sinasabing makasalanan ng Panginoong Kristo. Wala siyang kasalanan. Siya nga yung naghuhugas ng ating mga kasalanan. Siya naglilinis. Yung kordero ng Diyos na naglilinis, nag-aalis na kasalanan ng sanglibutan. Sabi po ni John the Baptist. So, ang bautismo ay hindi nagliligtas sapagkat ang tagapagligtas ay napabautismo, napasakop sa bautismo. Samantalang yung mga lawyers, yung mga Pharisee, nireject yung counsel of God, being not baptized of John the Baptist. Yan naman po ay pag natutuhan na ang gospel. Yan po ay kusa na. Kusa na pong lalabas yan. So, nadun pa rin po tayo sa gospel. Yung kailangan ipangaral ng gospel, medyo nadala lang po natin sa baptism. So, the necessity of proclaiming the gospel. Pinakita natin kanina yung the sequence, yung point 1 natin. The sequence, pag nagpipreach ng gospel, nakikita natin, dapat ipangaral mo lang. I-proclaim mo lang. Hindi mo iisipin dyan na yung pinapangaralan ay maliligtas. Sapagkat nasusulat, ang Diyos ang nagpapatigas at siya rin yung nahabag. Yung mahabag ako sa akin kinahabagan, sabi sa Romans chapter 9, maawa ako sa akin kinahawaan at magpapatigas siya sa kanyang pinapatigas. Ngayon, pag nangaral ka ng gospel, dalawa ang recipient. Kaya puntahan po muna natin yung Romans. Isang binuksan at isang hindi. Yan ang makakarinig. Yung isa, ibang dating. Romans chapter 9. Saan po ba yung nakita natin yung una dito sa sa 16, so then it is not of him that willeth, nor of him that runneth, but of God that sheweth mercy. So pag nangangaral ka ng gospel, dapat makita rin natin yan, na hindi sa kanya na may gusto, na may ibig, ni hindi sa tumatakbo, kundi sa Diyos na awa. Tapos dito sa 18, dito muna po sa 17, sapagkat sinasabi ng kasulatan tungkol kay Paraon, dahil sa layong ito ay itinaas kita upang aking maihayag sa pamamagitan mo ang aking kapangyarihan at upang ang aking pangalan may tanyag sa buong lupa. Tapos sabi ko rito, kaya nga sa kanyang ibig siya'y naawa. Ayan. Minsan pag nangangaral tayo ng gospel, pag itong isang taong ito ay kinahabagan ng Diyos, remnant, at maliligtas na, gusto nang iligtas ng Panginoon, iyan ang sinasabing naawa. Tapos sabi rito sa isa, kaya nga sa kanyang ibig siya'y naawa, at sa kanyang ibig, Diyos din siya'y nagpapatigas. So sa kanyang ibig, nagre-regenerate siya, naawa siya. Sa kanyang ibig, kaya niya rin patigasin. Kaya pag mangangaral tayo ng gospel, mag-expect na lang tayo na ang Diyos ang gagawa sa both sides. Nagpapatigas doon sa isa, sa unelect, at nagpapalambot o naawa o nahabag, nagpapalit ng puso, yung pusong bato, inaalis, binibigyan ng pusong laman. Yan po yung ano. Yun ang na mahahabag siya sa kanyang kahabagan. Kaya pag nangangaral po ng gospel, mahalaga po i-proclaim lang. Dalawang klase po ang taong dalawang tainga ang makaka-receive ng gospel. Isang elect at saka isang non-elect. Sa tamang panahon, yung elect sasampalataya sa gospel. Yung hindi elect, walang tamang panahon. Always rejecting the gospel yan. At ang elect po kasi ay tatawagin sa pamamagitan ng pangangaral ng gospel. Kaya sabi po rito sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 13, sabi po rito, but we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation. From the beginning, ito po yung election. Through sanctification of the Spirit, regeneration, and belief of the truth. Pananampalataya o paniniwala doon sa katotohanan. Tapos dito sa verse 14, whereunto He called you by our gospel,
to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. Kayo tinawag niya kayo, dito pala, pag nangangaral ng gospel, pag nangangaral po pala ng gospel, tinatawag sila ng Diyos. Yan. Sabi po rito, tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming ebanghelyo. Yan. So, tinatawag ang mga elect sa pamamagitan ng ebanghelyo. Yan po ay yung pangtawag ng Diyos. So yung gospel po, the gospel is God's means para ma-accomplish o matupad o mangyari yung salvation ng mga elect. Ayan po ano. Ang gospel po ay ginagamit ng Diyos o napangtawag sa mga elect sa pamamagitan ng mga mangaral. Tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming ebanghelyo. Ayan. Kaya dapat ipoproclaim lang po natin ang ebanghelyo. Yan po yung necessity of proclaiming the gospel. Kailangan pong ipangaral ang gospel. Isa pa po dito sa 2 Timothy chapter 2 verse 10. Yan. Ang sabi po rito sa 10, yan, therefore I endure all things for the elect's sake, that they may also obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory. So ito po yung mga bagay, mga kapatid, na ini-endure, pinagtitiisan ng mga mangaral, katulad ni Paul. Bakit po? Bakit po kinakailangang magtiis maging tayo bilang church? Isama na po natin tayo. Therefore, I endure all things for the elect's sake, sa kapakanan ng mga hinirang. Kaya nag-i-endure, kaya nagtitiis si Paul ng mga persecution sa pangangaral ng gospel. Kaya nag-i-endure siya sa mga gutom, sa mga kahirapan, sa mga pagpapagal. Kinakailangan niyang ipangaral for the elect's sake, sabi po rito. Bakit? That they may also obtain the salvation. Upang maka-obtain po sila, ayan, upang kamtan naman nila ang pagkaligtas na nasa kay Kristo Jesus. So yung kaligtasang yon, doon sa mga tao magbibilib sa gospel ay nasa kay Kristo Jesus lamang. Kaya nagtitiis po si Paul na mangaral dahil sa mga elect. At pag naligtas na, hindi pa po tapos ang pagtitiis ni Paul. Patuloy po siya nagtitiis para lumago naman ang mga mananampalataya sa biyaya at pagkakilala sa Panginoong Kristo. Kagaya ng sinasabi sa 2 Peter chapter 3 verse 18. But grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. So, but grow in grace. Kinakailangan mag-grow naman pag naligtas. Hindi po pwedeng ligtas na, tapos na. Balik na ulit tayo sa kasalanan. Okay, balik na tayo sa kalayawan. Ganyan naman ang one save, always save yun yung paniniwalang one save, always save. Naniniwala tayo doon. Pero dapat may bunga. Tunay, genuine ang pagkaligtas natin. Na-regenerate tayo. Marami kasing nag-believe na hindi naman talaga regenerated. Maraming nag-believe sa Panginoon, iniwan siya nag-alisan nung magturo siya ng hard doctrine. Yan po, nagtitiis po dahil sa mga the gospel, yan po kasi yung means ng ating Panginoon. Tingnan niyo po dito sa para ma-accomplish po yung kaligtasan ng mga chosen people. Tingnan po natin sa Acts. Kaya dapat ay may pangaral po yan. Acts chapter 13. Acts chapter 13 verse 46. Yan, sabi po dito, then Paul and Barnabas waxed bold and said, it was necessary sabi po, it was necessary that the word of God, yung gospel, should first have been spoken to you, sa mga Hudyo, sa inyo mga Hudyo, sa mga Israelita. But seeing you put it from you, tinanggihan nila, and judge yourselves unworthy of everlasting life, lo, we turn to the Gentiles. Tignan niyo po yung pangangailangan kahit mga ayaw na magsisampalataya, itong mga Hudyo, patuloy pa rin silang pinangaralan ni Paul. Kinakailangan mo pangaralan muna sila And then, sabi rito, at nagsisipagsalita ng buong katapangan si Pablo at si Bernabe, at nagsisipagsabi, kinakailangang salitain muna ang salita ng Diyos sa inyo,
Yam ang inyong itinakwil at hinahatulan ninyong hindi kayo karapat-dapat sa walang hanggang buhay. Talagang parang ginadya sila dito eh. Narito kami ay papasa mga hintil. Babalik kami sa mga hintil. Alis na kami sa mga Hudyo. Wala eh, matitigas kayo sa mga hintil. Pero kailangan muna, dahil ang utos sa kanila muna eh. To the Jew first, and then to the Greek. And then ito, pupunta na po sila. For so hath the Lord commanded us, saying, I have set thee to be a light of the Gentiles, that thou shouldest before salvation unto the ends of the earth. So, aabuti na yung ends of the earth. Yun na yung mga Gentile. Sabi dito, sapagkat ganito ang ipinag-utos sa amin ng Panginoon, na sinasabi, inilagay kitang isang ilaw sa mga hintil, upang ikaw ay maging sa ikaliligtas hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Ito yung mga kung tawagin ay nasa mga far off ng Israel. Pag nasa Israel ka, yun ang point of location. Pag sinabing far off, ito yung mga Gentile. Lalabas ka ng Israel. So una, yung pangangaral ng Ebanghelyo, sa mga Hudyo lang muna. Pero sa bandang uli, pupunta na sa mga Gentile. At ito na po yung panahon. 43, sabi po rin sa 48. And when the Gentile heard this, they were glad and glorified the word of the Lord. Sa kauna-unahang pagkakataon siguro dito sa time nilang ito. Bagamat may nauna pa rito sina Cornelio. Sabi po rito, sapagkat, and when the Gentiles heard this, they were glad and glorified the word of the Lord. And as many as were ordained to eternal life, believed. So lahat ng mga itinalaga sa buhay na walang hanggan, noong ipinapangaral ni Paul ang gospel, nagbilib sila. Yan. Nagbilib po sila. Anong dahilan? Anong sanhi nung kanilang pagbilib? Yung mga Gentiles na to, yung pagkatalaga ng Diyos. Kasi kung hindi nakatalaga sa buhay na walang hanggan, ito yung sovereignty of God na mababasa natin dito sa Acts Isa ito mga talata ng sovereignty of God. Na lahat ng itinalaga ng Diyos sa buhay na walang hanggan, kapag yan ay time na nilang maligtas at na-reach na ng gospel, they will believe the gospel of salvation. Mananampalataya po sila sa ebanghelyo ng kaligtasan. Kailangang marinig at kinakailangan pong magbukas ang Panginoon at buksan ang kaunawaan nila para makasampalataya po sila. So yan ang gospel na unang ipinangaral sa mga Hudyo, tapos umalis na sa mga Hudyo. Yung blessing of salvation, nagsara na po sa mga Hudyo, lilipat naman ang eksena sa mga Gentile, ang gospel, yung eksena ng kaligtasan. Kaya dito sa 49, and the word of the Lord was published throughout all the region. Na-publish na po ang salita ng Panginoon. At nakinabang na po dito, na-benefits na po dito, na-benefisyuhan na po dito ang mga Gentile, dito sa time na to. Ito na po yung time na nagsisimula ng makita ang ilaw ng kaligtasan sa mga Gentile. Dito sa Acts chapter 13 verse 48. Kasi unti-unti na ang mga Hudyo nagsasara na po sa kanila. And then nagbubukas ng door of faith sa mga Gentiles. Ito na po 'yon. Katulad nung naunang sa Acts chapter 10 sa sambahayan ni Cornelio. Ang ginamit naman po doon ay sila Peter at saka yung 6 niyang kasama. May kasama po si Peter nung time na yan. At sabi rin po sa itong gospel na to, bakit po kinakailangan i-proclaim? O kaya nga pangalawa, the necessity of proclaiming the gospel. Bakit po kinakailangan i-proclaim o ipangaral ang gospel? Sabi po sa Romans chapter 1 verse 16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Marami po nangangaral ng mga hyper-Calvinist na wala raw talagang power ang gospel. Bakit dito nakasulat? Sino papaniwalaan natin? The power, power of God naman hindi naman power of people power of man. Power of God naman po yung ginamit. Ginagamit nga pong itong instrument o means ng Panginoon sa pagliligtas niya sa ating kapanahunan. Panahon po ng gospel. May sabi po rito, it is also the power of God unto salvation, yung gospel to the Jew first. Kasi nung una po walang pangaral talaga ng gospel. Hindi po inaalaw ang mga apostol na mangaral ng gospel sa mga Samaritan at saka sa mga Gentile. Inallowed po sila ng Panginoon nung ang Panginoon ay nasa earthly ministry pa, mga Hudyo. From Old Testament, from the time of Abraham, Moses, sabihin na natin, from Moses to the Lord Jesus Christ, hindi po ina-allowed ang pangaral
ng gospel of salvation sa mga Gentile. May naliligtas po sa Old Testament, panaka-naka lang, pa isa-isa. Tulad ni Ruth, ni Rahab, at saka nung nagligtas din ng Panginoon sa Nineveh, sa Nineveh, kung tama, Nineveh, sa Jonah chapter 3. Liban po dyan, kakaunti na. Kung may naisip po kayo, hindi ganun karami. Sa Old Testament ang naliligtas. Then, dito po sa, tingnan po natin, yung to the Jew first muna. Matthew chapter 10, verse 5. Ang sabi po rito, these 12 Jesus sent forth, yung 12 apostol, and commanded them, saying, go not into the way of the Gentiles and into any city of the Samaritans, enter ye not. So, hindi inallowed po na mag-enter sila o mangaral ng gospel o mag-preach ng word doon sa mga Gentile at sa mga Samaritan. But go, sabi rito, rather to the lost sheep of the house of Israel. Kundi bagkus magsiparoon kayo sa mga nawawaglit o nawawalang tupa ng sambahayan ni Israel. Doon kayo mangaral. Iyan ang gusto kong maligtas. Yan ang gustong maligtas ng Panginoon. Yun, doon sila pinangaral. Yan, may mga ililigtas pang Panginoon dyan. So, nakita po natin, wala pang gospel preaching sa mga Gentile. Kahit nga sa mga Samaritan. And then sa Acts, pagdating sa Acts chapter 13, yan na po. Diyan na pumasok. Yung kay Paul, at saka may nauna pa yung kay Peter sa sambahayan ni Cornelius sa Acts chapter 10. Then, sa Acts chapter 10, tingnan po natin. And also to the Greeks, tingnan po natin sa Acts chapter 10. Tama, nabasa ko na po kanina, nasabi ko na po yung Acts chapter 13. Unang pinangaralan ang mga Hudyo, then saka bumalik sa mga Gentile. Dito naman sa Acts chapter 11, tingnan po natin. Acts 11 verse 17. Ang sabi po dito mga kapatid ay, for as much then as God gave them the life gift as He did unto us, sa mga Hudyo who believed on the Lord Jesus Christ, what was I that I could withstand God? When they heard these things, they held their peace and glorified God, saying, then God hath also to the Gentiles granted repentance unto life. Yan, nagbigay na rin ng sabi rito, at nang marinig nila, mga bagay na ito ay nagsitahimik sila, at niluwalhati ang Diyos, at sinabi kung gayoy, binigyan din naman ng Diyos ang mga hentil ng pagsisisi. Yan. So from Jew to the Jew first, and then to the Greek. Yan ang Gentile. Yan yung sinasabi sa 1:16 po ng Romans. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. To the Jew first, and then to the Gentiles. Babalik sa mga Gentiles. Kaya, nakita natin na may necessity talaga of preaching the gospel. Kinakailangan talagang ipangaral ang gospel. Then, ang gospel preaching po mga kapatid, yan po ay hindi optional sa church. Command po talaga yan. It is a command. Not optional ha, not optional thing sa atin sa church, but a command. So, kaya po kailangan talaga tayo mangaral ng gospel bilang church. Kasi utos po ng Panginoon. At pag tayo natameme, pag tayo natakot lumabas, natakot tayong mag-invite man lang, o natakot tayong mag-share man lang, ay di nilalabag po natin ang utos ng Panginoon. Kasi hindi pala optional eh. Pwedeng hindi, pwedeng oo. Hindi, command yan. Lagi. Kaya nga sa Matthew chapter 28, verse 19, go ye therefore and teach all nations. Utos po yan ng Panginoon. At ang kagandahan, inutusan tayo, tapos tayo lang yung binigyan ng authority na mangaral yan. Mag-bautismo, and then pag naging member ng church, magturo. So, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Yan po ay command na hindi parang para kumbaga sa Ricardo ay pwedeng optional. Pwedeng wala naman tong sili na to. Depende to sa kung gusto mo hanghang eh. Yan. So hindi po, ang gospel po ay a command. Kaya nakita natin mga kapatid na it is a duty, the duty of the church and
her preachers. Duty po ito ng church. Ito yung mangaral lang. Isa ito sa duty natin na mangaral ng ebanghelyo ng church at ng kanyang preachers, ng kanyang mga ngaral na tinalaga ng church, yung sinend ng church. Kaya sabi ng Panginoon, go! Hindi ang church pinaghihintay ng visitors. Halimbawa, 10 taon na tayo dito sa Santa Rosa, maghihintay tayo habang tayo nag-aawit dito, nag-pray, nag-preach, naghihintay tayo, baka may pumasok, parang lambat na, ang lambat natin, nakatago Dapat doon sa labas tayo manlambat o doon tayo mamalakayan ng tao, hindi ng isda. Narito lang tayo, magamat may mga napasok din, pero talagang dapat tayong sa nakita ko go di ba, from the local church, nagsisend sila to go. Paano naligtas ang mga taga-Galacia? Kung hindi mahalaga ang pangangaral ng gospel, mga kapatid. Paano naligtas yung napakaraming mga churches sa first missionary, second missionary, at third missionary, at go yung journey to Rome ni Apostol Pablo. Paano manaligtas ang mga yan? Di po ba binisyon yan? Pinangaralan ng gospel. Sila ba'y naging church ng walang gospel, katulad ng tinuturo ng iba? Na mare-regenerate na lang ng walang gospel preaching? Lahat yan pinangaralan Kaya nga si Pablo napapasubo sa kamatayan Sina Peter, yung mga alagad, may nabubugbog dahil sa pangangaral ng gospel. Buti nga sa atin ngayon, kahit parang nung tayo, wala man lang ng bato sa atin, wala man lang tayo narinig naman sa mga word. Pero nung panahon una, hindi ganyan kaalwan. So, paano sila naligtas? Through gospel preaching. Nag-send ang mga churches. Sinend si Paul, isinend si Barnabas. Paano nagkameron doon sa Galacia? After, di po ba, Antioch sila. Isinend po sila ng Holy Spirit. Isinend sila ng church para mangaral sa labas. Kaya napakahalaga po ang pangaral ng Binabaliwala po yan ng karamihan. Tapos sasabihin mo, walang power. Hindi power of God unto salvation ng gospel. Marunong ka pa sa Diyos. Nakasulat yan Mas papaniwalaan ko natin ang nakasulat kaysa doon sa comment ng mga, kahit pa forefathers natin yan, at magko-comment na walang power ang gospel. Walang it is the power of God unto salvation Alin? Yung gospel. Kaya, mas po tayo, mas dapat natin sundin ang Bible. Sa Acts chapter 13, sino po bang sinend? Sinend sina Paul para magkameron ng mga churches sa Galatian region. Di po ba pag uwi nila, doon naman sa Asia Minor. Kung di ako nagkakamali, Asia Minor. And then Ephesians Galatians muna. Yung Efeso, Corinto, sa second kung di ako nagkakamali, sa second missionary journey or third. So kasi yung first missionary journey, Acts chapter 13 to 14, first missionary journey. Second missionary journey, Acts chapter 15, magtatapos ang Acts chapter 15, nakita nila na kailangan nilang balikan yung mga dating sinyeran nila. Kaya pag tayo nag-share ng gospel, mga kapatid, at binigay sa atin yung address, binigay sa atin yung number, mag-follow up din tayo, katulad ni Paul. Tingnan niyo po, pagka nangaral ng gospel, hanapin ko lang po, medyo hindi natin marami tayong hindi na ililista Acts chapter 14. Pero sa 15 nga po pala. Acts chapter 15, verse, ito po. So pag nangaral po tayo, di po ba minsan nangangaral tayo ng gospel sa labas, may time din po na magpapalo tayo para malaman natin kung ano bang ginagawa na ng Panginoon sa Kanya, kung talaga bang may paggawa ang Panginoon nung tayo nangaral. So pinupuntahan uli natin yan hanggat sila nagbubukas pa ng mga bahay nila sa atin. Yung hanggat yung ina-accept pa tayo pag napunta, yung parang pinakikitunguhan pa tayo. Pero pag nakita natin may yung mga indicators na ayaw na, huwag natin pipilitin. At tingnan niyo po dito, kailangan mag-follow up. And some days, sabi po rin sa 15 ng Acts, verse 36. And some days after Paul said unto Barnabas, let us go again and visit our brethren in every city where we have preached the word of the Lord and see how they do. So, ito naman mga churches na. Pero gusto nilang bisitahin kung ano na ang nangyayari. Tapos, kasi sila ang ginamit dito ng Panginoon concern.
And Barnabas determined to take with them John, whose surname was Mark. But Paul thought not good to take him with them. So who departed from them from Pamphylia and went not with them to the work. So dito lang nagkameron ng problema. May purpose talaga silang balikan. Balikan ang tawag dito. Ang mga napangaralan nila before, yung Galatian region. Kaya lang sa pagbalik nila, medyo meron silang hindi pagkakasunduan lang naman. Hindi to sa mission Pareho silang sold out sa mission. Sold out silang mag-follow up at balikan at tingnan. Pero ang problema, yung isasama nilang tao, ito si John Mark, ito yung dating sumama sa kanila pero umuwi doon sa home church sa Jerusalem at hindi na sumama sa kanila sa work. Kaya si Paul parang ayaw isama yung ganung tao. Parang nangiiwan o ano. Pero si Barnabas naman medyo may palugit, may margin pa siya, okay lang sa kanya yun. Na isama yung gano'n. At nung bandang huli naman, naging kagamit-gamit naman si John Mark. Doon, bago mamatay si Paul, binanggit niya si John Mark. Doon sa 2 Corinthians chapter 4, binanggit niya si John Mark na kagamit-gamit. Pero dito sa lakad na to, parang ayaw ni Paul So, di po ba mga kapatid, na meron ding nagpa-follow up din po ang mga, kasi kailangan po talagang ipangaral ng gospel. Then, dito sa isa pa po, dahil sa duty natin ang ipangaral, katulad ni Paul, duty ng church na ipangaral ng gospel, lalo na si Paul, talagang may ano sa kanyang Panginoon may parang inassign talaga siya ng Panginoon. Diyan sa gawain niya ipangaral ng gospel. Tingnan po natin, kasi kung hindi niya ipapangaral, ito yung sinasabi ko sa inyo po kanina na pwedeng nilalabag natin ng Panginoon. Hindi tayo sumusunod sa Kanya. Kasi yun po ang calling sa atin 1 Corinthians chapter 9, verse 16. Ganito po pagkakasabi, For though I preach the gospel, I have nothing to glory of, for necessity is laid upon me, yea, who is unto me if I preach not the gospel? Sapagkat kung ipinangaral ko ang ebanghelyo ay wala akong sukat ipagmamapuri, sapagkat ang pangangailangan ay iniatang sa akin. So nakaatang kay Paul. Alin po? Yung pangangaral po ng ebanghelyo, yung necessity of preaching the gospel. Nakaatang na po sa balikat ni Paul yan. Tapos sabi po niya, sapagkat ang pangangailangan ay iniatang sa akin, sapagkat sa Aba ko, kung hindi ko ipapangaral ang ebanghelyo. And then sabi po rito, sapagkat kung ito'y gawin ko sa aking sariling kalooban, ay may gantimpala ako, ngunit kung hindi sa aking sariling kalooban, ay mayroon akong isang pamamahala na pinagkatiwala sa akin. Madalit sabi, kung sa kanyang sariling kalooban, kung sa kanyang sariling kalooban, nangangaral siya, may gantimpala siya. Pero kung sa hindi niya sariling kalooban, at iniatang sa kanya, ang sabi po rito, ay mayroon akong isang pamamahala na ipinagkatiwala sa akin. Para bagang sa ayaw mo sa gusto, ipinagkatiwala ito ng Panginoon Kung gusto mo, kung willing ka, may reward. Pero kung hindi ka willing, dahil ito iniatang sa iyo, wala ka magagawa, iniatang sa. Kaya sa Aba ko, sabi ni Paul, kung hindi ko ipapangaral ang ebanghelyo. Sabi, kalunos-lunos ako o kahabag-habag ako. Pag hindi ko bakit iligtas na siya? Bakit kahabag-habag siya? Kung hindi niya ipapangaral ang ebanghelyo, ay hindi naman siya maliligtas. Iba nga maliligtas, dapat sila kahabag-habag Pero bakit sabi si Paul ang kahabag-habag? Kasi utos siya ng Panginoong iniatang sa kanya. Pakiwariin natin mga kapatid, tayong church. Di po ba may utos din sa atin ng Panginoon? Sa Matthew chapter 28, verse 19 to 20. Go, ipangaral ng church. Church po ang yan. Doon may mga preacher ng church, pero kinakailangan. Susuporta po tayo sa pangaral ng Ebanghelyo. Sa aba natin, kung hindi tayo mangangaral ng Ebanghelyo. Sa aba natin, kung tayo maghihintay ng bisitang papasok dito, para pumasok sa baklad, o doon sa prinsa, doon sa lambat na nakatago. Lalabas din tayo paminsan. Hindi lang paminsan-minsan, ang sabi ng Bible, hindi lang paminsan. Talagang hindi nga optional Lalabas din po tayo. Alam ko naman pong mga kapatid na bawat isa sa atin ay busy. Alam ko naman tayo may mga trabaho, may mga family, may mga business. Lalo na yung namamasukan sa kalkay, sa oras. Buti-buti pa nga yung medyo may sarili kang galaw Na halimbawa, hawak mong oras.
lalo sa pagpapastor, pag hindi mo hawak ang oras, ang hirap. Baka linggo papasukin ka sa trabaho, ang hirap nun. So mamimili ka kung mananatili ka dyan sa maghahanap ka rin ng trabaho o mananatili ka dyan. Kasi may mga napabalita akong nauliligan ako, hindi lang confirm na may mga pastor na napapabayaan ang gawain ng Panginoon. So mahirap yan, baka kunin ka ng Panginoon ng maaga. Kasi may iniatang sa iyo eh. May iniatang sa iyo, hindi mo ginagawa eh. Eh di ba katumbas yun ang disobedience? Ganun din sa atin sa church, mga kapatid. Siguro, kailangan lang nating magising na hindi ko may elect, hindi tayo lalabas. Yun nga sabi ni nabasa ko yung yung kay Charles Haddon Spurgeon. Why preach? If some are elect, why preach? Yun ang kanyang title eh. Kasi pinaparatangan na kung tayo naniniwala sa unconditional election, ay pwede na tayo hindi mangaral ng ebanghelyo. Yan nga yung pinagagawa ng iba eh. Na kahit hindi mangaral ng gospel, maliligtas naman eh. Dahil nakatalaga sa buhay ng walang hanggan eh. Kaya sa kanila, naniniwala sila, nare-regenerate, naboborn again ng walang word of God. At naliligtas ng gano'n. Eh samantalang sinugo si Paul. Ang daming pinuntahan nila Paul. O paano nagkameron ng mga churches? Dahil sila ay pumunta lang andot, nakatikom ang bibig. Pasenyas-senyas na lang. Hindi nangangaral po sila ng ebanghelyo, kailangan makapakinig. Gospel of salvation ang dala po nila, mga kapatid. Yan po ang message ni Paul. Kaya sa aba ko, sabi ni Paul, kung hindi ko ipangaral ng ebanghelyo, sapagkat kung ito'y willingly ginagawa ko, meron akong reward. Pero kung hindi, may dispensation na iniatang sa akin. Nasa ayaw ko sa gusto, may iniatang. Last point, important question po na dapat nating yung napag-aralan natin, yung napapagtakil-takil namin ng kapatid. Which comes first? Salvation before calling o before gospel preaching? Tingnan po natin ngayon yan. Titingnan po natin yan. Ayaw ko sanang yan. Kasi minsan hawak-hawak din ito ng iba nating tingnan po natin itong ang question po, ito pong ating ito last po. Hindi pa pala tapos. Dami pa pala. Pero last point. Kaya lang mahaba. So, anong nauna po? Salvation before gospel preaching? O salvation before calling of gospel call? So, pwede bang ligtas na tapos tatawagin ka lang ng Diyos through the gospel? Yung mga naligtas na tatawagin ng Diyos. Tandaan po natin dito sa yung binasa natin kaninang verse, Ephesians chapter 1, verse 13. Balikan po natin yung text natin kanina. Bago magkalimutan. In whom ye also trusted that after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation. Dito, in whom ye also trusted. Saan ka nag-trust? Sa Diyos through gospel preaching. Tama po? Okay. After that ye heard. Kailan ka nag-trust sa Diyos through gospel preaching? After that, ye heard the gospel. The gospel of your salvation na nakalagay dito. So, ligtas na ba bago ipangaral ang gospel at tatawagin ka na lang ng Panginoon? Nagligtas na siya bago katawagin ng gospel. At ang gospel parang pang na lang. Parang pang completion o naligtas ka na. Ang sabi po rito, then pagkatapos na sumampalataya, the gospel of your salvation, in whom also that after that you believe, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Ito ka palang tatatakan ng Holy Spirit of promise. After that you believe. Doon sa kailangan mong mag-believe the gospel of your salvation. Ang nakapaloob po sa gospel of salvation ay walang iba, ang tinutukoy yung ginawa ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya kung magtuturo sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4, kaya kung magtuturo tayo ng doctrines of grace, kung naunawaan lang natin yung salitang doctrines of grace, maunawaan natin na wala tayong ginawa doon. From totally depraved tayo sa harap ng Diyos. Yan muna ang dapat para makita mo yung grace ng Panginoon. And then, paano ka naligtas? Una, hindi ka paligtas. Itinalaga ka sa kaligtasan. Kailan? Before the foundation of the world. Doon ba may gawa tayo?
May participation ba tayo doon? Wala. Hindi pa nga tayo na ipapanganak. Ni itong mundong ito, hindi pa sumisilang eh. And then, ano pa yung sumunod? Yung election, total depravity, then unconditional election, ano pa yung sumunod? Particular redemption. Doon sa particular redemption, doon sa kaligtasan ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, tayo ba'y kasamang napako doon? Tayo ba'y kasamang nasugatan man lang doon? O naguslisan para tayo makabahagi sa paggawa ng Panginoon sa kaligtasan? Hindi. Ang Panginoon lang ay pinako doon at dugo lang niya ang tumigis doon. Hindi ka titing na dugo, wala kang tumigis. Hindi ka titing na pako, hindi ka nadaplisan. Straight sa Panginoon sa Kristo yun. Para sa'yo. Yun ang substitutionary death eh. So wala rin tayong ginawa doon. So ano tawag doon? Pag may gawa, hindi biyaya. Purong Diyos ang gumawa nito. Nung election, wala tayong part. Doon sa redemption, wala tayong part. Ay doon sa calling, effectual call. Nung tayo ay pinapangaralan ng gospel ng mga patay, kaya mo bang buhayin ang sarili mo at mag-participate ka para maligtas ka? Sino tumatawag? Ang Holy Spirit. At gumagamit siya ng instrument, gospel. According to John chapter 3 verse 5. Ngayon, may part na naman ba tayo doon? Wala na naman eh. Walang eh. Sabihin ng preacher, kung hindi sa akin, tingnan nga natin, suriin natin. Yung salitang ipinapangaral ng preacher, kanya ba yon? Siya ba ang gumawa nun? Siya ba ang nag-formulate nyo? Siya ba ang naggawa ng mga salitang yon? Sa kanya ba lumabas yun para makapagligtas? Hindi. Sa Diyos eh. Tapos nung ipinapangaral niya, may participation ba yung preacher para doon sa kaligtasan? Wala. Nagpo-proclaim lang siya. Patay ang pinaproclaiman mo eh. Patay ang iyong pinapangaralan eh. Anong magagawa mo dyan? Malibang ikay Diyos. So bubuhayin niya ng Diyos. At yung salitang ipinipreach natin, hindi pa rin atin yun. Kaya nga messenger eh. Yung salita ng Diyos, thus saith the Lord, sasabihin mo sa tao. So hindi pa rin natin yun eh. Diyos pa rin, Diyos ang nagbigay ng, sino nagbigay ng pagsisisi? Nung makaunawa ng salita at saka ng pananampalataya, Diyos pa rin eh. Sino nagbukas bago mangyari yon? Yung pananampalataya pagsisisi, Diyos pa rin ang eh. Tapos wala. Kaya nga anong ginamit ng Diyos? Para maunawaan mo. Una, binuksan ang puso mo. Ano sunod? May gospel na ipinangaral sa iyo. At yung gospel na yun, hindi atin. Gospel of Christ yun. Kanyang salita rin yun. Yung lahat ang gagawa, puro kanya. Ay yung preservation and perseverance of the saints. Tayo ba ang gumagawa doon? Panghuli na nga po ba yan? Tama, panghuli na. Preservation and perseverance. Sino nag-preserve? Sinong nag-sanctify? Sinong nagtatak sa'yo? Sinong nanahan sa'yo? Pero bago siya nanahan, binuksan muna ang puso. Tapos bago siya tumira. Siya pa rin eh. Ngayon, preserve ka doon sa time na yon. Kaya nga napipighati siya pagka nagkakasala tayo, pero nagpipreserve siya. Ang Diyos na nagpipreserve, ang sabi sa ano ba yung mga verse na tumutukoy sa preservation? John chapter 10 verse 28, may sheep hear my voice and they follow me. Yung they follow me, continuous yun na pagsunod, and they follow me. Bakit? Because you are sheep ng Panginoon. Marami pa. Sa Romans chapter 8 verse 35, yung mga huling talata sa Romans chapter 8, yung walang makapaghihiwalay doon sa pag-ibig ng Diyos. So may makakapaghiwalay ba? Wala rin po kasi preserve ka. Preserve ka. At ngayon, kung ikay preserve, mabubulo ka ba? Yung karneng binili mo, baboy o manok sa palengke, lagyan mo ng salitre, curing salt, o kaya lagyan mo ng pagkakadamukal na dami ng asin. Hindi agad mabubulok yan, tapos babarin mo sa suka. O kahit wag na, ilagay mo sa freezer. Napipreserve siya, di po ba? Nagpipreserve siya. O kaya may preservative. Mga tosino, mga langgunisa. Di po ba? Kaya sila nananatili na hindi nabubulok. Dahil doon sa preservation. Kaya tayo hindi nabubulok. Kaya tayo hindi dapat nagpapatuloy sa kasalanan. Dahil napipreserve tayo. Ang preservation ay sa Diyos. Ito parang, kuha tayo na isang talata. Na Diyos pa rin ang gumagawa maging sa ating Philippians chapter 2 verse 13. Sabi po rito, for it is God which worketh in you both to will
and to do of His good pleasure. So Diyos pa rin pala ang gumagawa sa iyo sa pag maging sa iyong will, to be made willing, at sa paggawa ng kanyang kalooban. Hindi po ba? So kanino naman gawa yan? Di po ba biyaya pa rin yan? Kaya doctrines of grace eh. Kaya kung maunawaan lang natin ang doctrines of grace, ay hindi tayo magmamataas. Kasi ang lahat ay sa Diyos. Kaya itong gospel preaching, itinuturo po ito, yung power of God naman eh, hindi naman power of the preacher ang nakasulat eh. For it is the power of God unto salvation. God's means, God's instrument. Kaya po tayo na gagamitin po yan ng ating Panginoon. Ngayon, ito naman, yung alin ang nauna, balik po tayo doon. Kasi pinakita lang po natin yung grace ng Panginoon eh. 1 Timothy. Kasi itong ginagamit para ang gospel daw ay hindi masyadong, para pinahihina yung power ng gospel. Tingnan po natin. Pero ang pagkaintindi ko po rito, hindi itong verse na ito nagpapahina. Minsan yung ating interpretation sa salita ng Panginoon. 2 Timothy chapter 1, verse 9. Ayan, sabi po rito, who hath saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. Tingnan po natin yung sequence. Inyo pong basahin ang talata. Yung sequence ng calling at saka ng save. Di po ba nauna ang save sa calling? Ngayon, kung sabi rito, who hath saved us and called us with an holy calling. So, sabi po rito, sa Tagalog, na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag. So parang lumalabas dito sa talatang ito, pinaniniwalaan ko ang talatang ito ng buong puso with all my heart. Pinaniniwalaan ko to. Ang nakalagay dito, who hath saved us. Parang ang nangyari dahil sa sentence, nauna yung who hath saved us at nahuli yung and called us with unholy calling, lumalabas na ligtas na bago patawagin ng Diyos. Di po ba? Parang yan ang palalabasin pagka yung halimbawa medyo inisip nating medyo yung medyo gusto nating bago pangaral ng gospel, ligtas ng mga tao kasi na-regenerate na nga naman ay parang salvation agad. So ano mangyayari sa gospel? Bakit pa isesend si Paul sa Galatia? Bakit pa isesend ng Holy Spirit si Paul at si Barnabas from Antioch to Galatia? So yun ang natin eh. Ibig sabihin, may mga ligtas na ba mga tao doon? Tinatanong ko ligtas na ba mga tao doon sa Galatia nung sila ay nasa Antioch pa bago ipangaralan ng gospel? Kasi, who had saved us and called us? Hindi pa eh. Si Paul ba nung bago tawagin ng Panginoon, bago siya arestuhin sa daan, nung siya ay nagngingit-ngit sa galit, ligtas na ba siya noon? Hindi pa. Hindi pa siya bukas noon. Kinakailangan ma-encounter niya yung gospel, mismo yung pinagpapatungkulan ng gospel, walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Si Lydia ba? Ligtas na ba siya? Ligtas na ba nung sina Paul ay before na pumunta sina Paul kay Lydia, nung hindi pa bukas ang kanyang puso? Ligtas na ba si Lydia? Tapos tatawagin siya ni Paul sa pamamagitan ng pangangaral ng gospel. Yan ang ating mga dito. Ngayon, siguro, tanggapin natin ang talatang ito. Who hath saved us and called us with an holy calling. Hindi ibig sabihin na nauna yung who hath saved us. Tapos, dapat, then, called us. Nakalagay. Ang nakalagay dito, who hath saved us and yung conjunction po ba tawag doon? Ang ginamit ay and, hindi naman then. Bagamat ginagamit din po yung and na then, tinignan ko ang Greek word na kay pwedeng then, pwedeng end. Pero ang ginamit po talaga rito at kung tatagalogin natin, who hath saved us and called us with an holy calling. Hindi ibig sabihin na nauna yung salitang save us, ay saka pa lang tatawagin ng Panginoon. Ito pa ang isang nauna lang sa sentence yung who hath saved us, na yung iniligtas ng Panginoon, yun yung mga tinawag niya. Parang ganun at tinawag. Yung mga iniligtas at tinawag. Parang ganito. Paano naman kung yung John chapter 3 verse 5? Verily, verily, I say unto you, except be born of water and of the and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Ibig man sabihin,
kinakailangan mo ng maborn again ang tao ng salita ng Diyos bago bubuksan ng Holy Spirit, bago bubuhayin. Kaya kung yun ang patakaran, na kung ano sa sentences, sa pangungusap, kung alin yung, kung grammar na yung literal, kung alin yung naunang banggiting salita, ay siya talaga yung nang una nangyari. At yung, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the, ay yung inuna, water, sa Spirit. Ibig ba sabihin, unang gumawa ang Word of God kaysa Spirit ng Diyos? Hindi kayo maniniwala dyan. Pinagsama lang po. Pinagsama. Hindi ibig sabihin na pinagsama, hindi naman ang pinag-uusapan dito ay yung sequence, yung order kundi yung paraan ng Diyos sa pagliligtas, sa pagre-regenerate. Na Spirit ng Diyos ang nagre-regenerate, tapos may instrument siya na water. Word of God. So, di mangyayari dito. Kung ganon, kung ating who had saved us and called us, nagligtas muna bago saka tumawag, at yung mga tinawag ay ligtas na, ay di, bago tayo lumabas dito sa home church natin, bago tayo pumunta dyan, mga ligtas na pala yung pupuntahan natin. Kinakailangan lang pala nila makarinig ng gospel. Sala po. Sala. Saan pa ba? 1 Corinthians 6:11. Noong na rin binanggit yung 1 Corinthians 6:11. 6:11. Noong na rin Yan. binanggit ang sanctification, justification. And such were some of you, but ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. Huli pa nga yung Spirit of our God Di ba dapat kung iisipin mo dito, sanctified by the Spirit of our God, nasa huli. Ibig ba sabihin, pag nasa huli ng sentences, yun ang huli? Ang Spirit of God dito, nasa huli. Ibig ba sabihin, huli siyang gumawa. Na-sanctified ka muna, na-justified ka muna bago sa gagawa yung Spirit of God. So, yun. Hindi ibig sabihin na sa arrangement. Hindi. Kasi isa pa dito sa Acts chapter 5 verse 30, kung hindi ako nagkakamali, Acts 5:30. Ayan. The God of our fathers, pag sa King James ang ating babasahin, tingnan niyo po ha. Ito, tinututulan ito ng ibang mga scholar na mali daw ang pagkakasalin dito sa talatang ito. Pwede. Kasi nga, kung sequence, sequence. Kasi ito, sabi rito, that God of our fathers raised up Jesus, whom you slew and hung on a tree. Sabi rito, sa Tagalog medyo tama-tama pa, pero sa English sabi, whom you slew and hung on the tree. Ang Panginoong Kristo po ba, ibinitin bago namatay? Whom you slew, pinatay muna, bago na ipako sa cross. Di ba doon, ipinako muna bago namatay? Ay anong nauna po din whom you slew and hung on a tree. Bago ipako doon sa kahoy, sa cross. Kung anumang klase ang cross, beta ko na po. So, pinatay muna ba ang Panginoon bago ipinako sa krus? Hindi. Nauna siyang ipako, doon na siya nahulagutan ng hininga. Doon na niya ibinigay ang kanyang buhay para sa atin nung nakapako na siya sa krus. So, ngayon, who had saved and called us? So, kailangan po ayaw ko namang masyadong bumakbak dito. Inaano ko lang, ang gusto ko po ma-analyze natin. Kasi baka tayo madala sa hyper-Calvinism. Pag hindi natin naunawaan yung pagka ang gamit ng pangungusap ay nauna yung ganito, baka pag pinatulan natin yan, meron ding hindi papabor sa kanila. Meron ding hindi papabor. So kailangan natin makita lang na pinagsama lamang doon sa isang talata, pero hindi ibig sabihin na nauna yung word, yun na yung unang pangyayari. Pwedeng nauna yung word na yon, katulad na rin, pinatay, tapos saka ibinitin sa punong pinatay muna, bago saka ibinitin, useless. Patay na, ibibitin mo pa ibinitin para mamatay. Doon siya namatay. So, kailangan po talaga ang gospel preaching. Hindi po tayo papayag sa mga talatang gagamitin sa atin na mali ang pagkakaunawa na aalsa ng pagpapahalaga ang pangangaral ng Ebanghelyo. At sinasabi naman ng Bible, tingnan niyo po dito. Wala na ako dito sa aking mga... Punta po tayo sa 2 Thessalonians. 2 Thessalonians. O 1 Thessalonians chapter 2, verse 14, kung hindi ako nagkakamali. Sabi po rito, nasa 13 siguro po. Ayan, sabi po rito, sa 13 po ng 1 Thessalonians chapter 2,
Sabi po rito, for this cause also thank we God without ceasing, because when you receive the word of God, which you heard of us, you receive it not as the word of of men, but as it is in truth the word of God, which effectually worketh also in you that believe. So, nakita po natin dito. Pag ipinangaral yung gospel, nag-effectually worketh in you that believe. So yung gospel. Sa John chapter, ibig sabihin, ito yung pinakikita ko lang dito, yung power ng gospel. Na may ano pa talaga siya, ginagamit siya ng Panginoon, kaya nagkaka-power siya, ganito sa dalawang patutunguhan ng gospel, pag nag-preach ka, dalawang tao ang ang makakarinig niyan. Isang kamangmangan ang dating sa kanya, isa namang power. Ayan. Pero hindi nawawala ang power ng gospel, hindi nawawala ang power. Doon lang sa isa, kamangmangan. Dito naman, sa mga naliligtas, kapangyarihan ng Diyos. Sabi sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness. Doon sa mga napapahamak, sa hindi ligtas, doon sa hindi naliligtas. But unto us which are saved, it is the power of God. It is the power of God. So, yung gospel, power of God. Nakita po natin yan, mga kapatid, na ginagamit ang gospel ay, kitingnan nyo po, paano ka magbibilib kung wala ka napapakinggan? Maniniwala ba kayo, maja-justified kayo nang hindi kayo nagbibilib sa Panginoon, nang walang faith na ipinagkakaloob ang Diyos? Alam natin, ang repentance and faith, ang Diyos ang nagkakaloob. Pero kailan ipinagkakaloob? During the time of proclaiming the gospel. Sapagkat sabi, faith cometh by hearing, and hearing through the word of God. So, ang faith cometh by hearing, hindi before nung hearing. By hearing, sa pamamagitan ng pakikinig. Doon tayo sasampalataya. At justified na ba bago sumampalataya? Hindi pa. Kinakailangan muna sumampalataya tayo bago tayo ma-justify. Kaya nga meron tayong title na justification by faith. Pinawawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya na galing sa Diyos, na ibinigay naman ng Diyos noong may inangangaral sa atin ng Ebanghelyo. Kaya tayo i-justify, pawawalang sala tayo. At diyan din yung time ng repentance, diyan sa ipinapangaral ng gospel. Nagsisisi muna, then sasampalataya sa Panginoon. Then, pardon ka, at pag nagsisi, justified ka pag nanampalataya. So, pardon, talagang pinakikita nagkasala ka, pinardon ka lang, at hindi conditional pardon, hindi katulad ng yung mga nasa bilibid. Okay. Hindi rin naman, total pardon yun. Yung talagang hindi conditional. Yan. Unconditional yung pardon na yun. And then, ginastified po tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoon. So, kailangan po talagang ipangaral ang gospel. So, kalimitan po kasi nakasulat dito, naunahan na natin, nasasabi na natin. Kaya pag bumuklat ako, nasabi na, natakil na natin. So, yan po, Romans chapter, sa Romans chapter 10, bakit kinakailangan may isend? Yan. Sa Romans chapter 10, tapusin ko po dito, para tayo naman po ay hindi manghina ang loob kapag tayo lumalabas, na yan talaga iutos ng Panginoon. Kailangan natin. The Gospel of Salvation, Romans chapter 10, verse 13, ang sabi po ay, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Yan. Then, how then shall they call on Him in whom they have not believed? So, paano nga naman magkokol sa Panginoon kung walang pananampalataya? And how shall they believe on Him whom they have not heard? Paano sasampalataya kung wala napapakinggan? At paano ka maliligtas naman kung wala kang pananampalataya? Diba? Mga kapatid, paano ka ma-justify kung wala kang pananampalataya? And then, yung pananampalatayang yan, nagagamit, na ibibigay ng Diyos para siya rin na mag-justify sa iyo, magpawalang sala. Sabi rito, and how shall they hear without the preacher? So, kailangan talaga may makangaral ng gospel. And how shall they preach except they be sent? Dapat lang, sugo, yung mga ngaral. As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good tidings. So, napakaliwanag po mga kapatid na yung necessity of preaching the gospel, at nakita rin po natin yung which come first. Yung salvation
or God's calling? Di po ba, kaya nga maliligtas dahil tinatawag ng Panginoon para maligtas ka. Tinawag ka para maligtas. Hindi ka tinawag dahil ligtas ka. Ba't ka tatawagin pa? Ligtas ka na pala. So yun po mga kapatid, ang ating pag-aaral. Gospel is the power of God unto salvation. And then, ang Diyos talaga nagliligtas. Baka tayo ma-misinterpret natin ang ating pag-aaral. Ang Diyos talaga po nagliligtas. Ang Diyos po ang nagbubukas ng puso. Ang Diyos ang yung mga binuksan ng puso, itinalaga niya before the foundation of the world. Tinubos naman ng kanyang anak sa krus. And then, binuhay ng banal na Espiritu. Doon sa time na ipapangaral. Pero kaya lang, kailangan din ipangaral ng gospel. Kasi ginagamit din po ng Diyos yan na instrument po ba ang dapat tapang choice of words o means para tayo ay ginagamit ng Diyos yan, means of God, hindi means natin, God's means or God's instrument para tayo tawagin. Hanggang dyan na po mga kapatid. Hindi natin sabihin Diyos rin talaga ng mga mamanarap. Hindi, at siya rin talaga ng means. Okay, lahat ay kanya eh. Kaya yung itinalaga niya, huwag nating salbahin, huwag nating baliwalain, huwag nating alsa ng bisa o ng kabuluhan. So, yes. So, pagbigyan, bagkus bigyan natin ng pagpapahalaga yung mga itinalaga ng Diyos niya. So hanggang dito lang po mga kapatid. At tayo po magtatapos na po sa ating closing prayer. Ako'y magsilod at manalangin. Panginoon namin Diyos Ama, pinakabilang sa lahat. Alpha Omega, ang luna't huli, aming pagpagligtas, ang aming Panginoon. At ang papuri sa Panginoon, ang ginabit ng kanila. Salamat Panginoon sa ating service. Kami po natutunuli, nagdamagan sa mga binulino na bagay Panginoon. Mas magupas, lalo po sa katawan ng justification, Panginoon. Salamat Panginoon sa Panginoon po nagdala. Salamat sa local church na kami po kadahilanan sa paglagos spiritually, Panginoon. Spiritual knowledge, Panginoon, na ituturo. Salamat Panginoon sa pagkaga pong pagkaga, binibigay niyo po sa bawat isa upang kahinggan, ulit-gulayin, i-apply ang mga natututunan po, Panginoon, sa linggo dito sa araw po. Salamat Panginoon, palagi sa mga bagong spiritual material. Salamat po Panginoon sa pag-iingat sa lahat, Panginoon, sa church, sa members, sa buhay at kaibigan, Panginoon. Salamat Panginoon, at binibigyan niyo po kami na kalaaman at kasunod na ipang-aral ang ito pong tinatawag niyo pong tungkulin sa bawat isa ay talaga na po sa salita ninyo ang magbibigtas, gospel of salvation, gospel of Christ. Salamat Panginoon sa mga bagay po ito. Panginoon, kami po ay naging namin ng kapatawaran at papanabagal na po kami na ba ay linisin po kami sa aming mga karamihan na upang maging marapat-dapat po kami sa mga kailangan. Aming dinadalangin naman ay hindi po maging kalooban ang gagawin niyo po lagi sa aming araw-araw na buhay, sa aming lokal, Panginoon. Pumili po kami na ma-reach out po ang mga nasa labas, na naturo namin, ma-share namin, na may katamaan, Panginoon, na may katotohanan, may decision na salita niyo po, Panginoon, na kami po lahat ay naging kagamit-gamit ang aming lokal po, naging kagamit-gamit. Katawaran niyo po kami rin, Panginoon, sa aming pagiging kampante, Panginoon, sa mga bagay nito. Kaya hindi po may makabawi, Panginoon. Talaga na ang salita sa labas. Panginoon, dinadalangin namin, pag-iinit po sa bawat isa sa pag-iinit ng kanyang tahanan. Dito po, Panginoon, ang dalangin po, salamat sa pangalan po ng mga anak ni Jesus. Amen.